dito po sa ating munting YouTube channel, ang Loves TV 51. Una-una ay nais ko po kayong batiin ng good evening po. Good morning sa talagang palaban. Talagang siya po ay naghamon pa sa INC at nanakot pa, mga kababayan. Ganyan po ka-desperado ito pong si Epifanio Labadora, mga kababayan. Pero ang lahat po ng mga pinagsasabi nito ay puro mga pawang mga kasinungalingan. Kasi po ang mga pinagsasabi nito, mga kababayan at mga mahal na kapatid, ay walang pinagkaiba. Yun at yun pa rin ang ginagawa niya para sirain ang INC. Ito po, mga kababayan. Panoorin po natin ang bagong vlog niya po tungkol po sa INC, kung saan nga po ay nakahanda daw po siya at nagbanta pa. Kapal ang mukha, no? Siya pa ang nagbanta sa ANC. Ay, ibang klase talaga kapal ang apog nitong si Epifanio Labadora, mga kababayan. Ito, panoorin natin ang bago niyang vlog. Minamahal kong mga kababayan, muli nandito na lang po yung lingkod, Epifanio Labrador, po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Uy, ang ganda ng title niya, mga kababayan. Reaction Mo, Birada Ko. Baguhin natin yung title, mga kababayan, hindi bagay sa kanya eh. Ito naman ang title na ibibigay natin sa kanya. Reaction Mo, kasinungalingan yan. Huwag paniwalaan, mga kababayan. Yan ang title natin ngayon. Dito kay Epifanio Labadora. Pakinggan po natin ang kanya pong chismis, mga kababayan. Okay, bago ang lahat, pinasasalamatan ko muna po yung ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga nagbigay po ng kanilang suporta. So, kagabi po, hanggang ngayon, actually, katatapos lang pong bitawan ng lingkod ang cellphone. Dahil bumubuhos po ngayon yung suporta po ng ating mga kababayan sa inyo pong lingkod. At wow, nagmalaki pa. Ang galing talaga gumawa ng kwento ng kulokoy na ito, mga kababayan. Bumubuhos daw po ang suporta sa kanya. Marami daw ang sumusuporta sa kanyang kasinungalingan. Ibang klase gumawa ng kwento ito. Magaling tong magtahi-tahi. Magaling na, kung naging ito, mga kababayan, kung naging scriptwriter ito si Epifanio Labrador, ay papatok lahat ng mga nobela nito, mga kababayan. Magaling magtahi-tahi ng kwento. Tuloy natin. Nagpapasalamat ang ating mga kababayan sapagkat may tumatayo na para po magsiwalat ng mga kasinungalingan, katarantaduhan, kababuyan ng Iglesia ni Manalo. Magsiwalat ng kasinungalingan. Kasi hindi naman po talaga sila Iglesia ni Cristo. Pero yung totoong Iglesia ni Cristo, ginagalang, minamahal, at talagang nire-respeto ko po talaga. Pero itong Iglesia ni Manalo, itong mga puta, mga walang ya, mga gago, mga demonyo na Iglesia ni Manalo, kaklaruhin ko lang tamaan na ang tamaan. Hindi po Iglesia ni Cristo ang tinitira ko, kundi Iglesia ni Manalo. Yan. Hindi daw po Iglesia ni Cristo ang kanyang tinitira, kundi Iglesia po ni Manalo. Bakit? Meron bang iglesia ni Manalo dito sa Pilipinas? Ito tanong ko sa'yo. Meron bang iglesia ni Manalo sa Pilipinas na nakarehistro? Ang nakarehistro dito sa Pilipinas, Iglesia ni Cristo. Hindi po ba, mahal na kapatid?
walang ibang nakarehistro dito sa Pilipinas kundi Iglesia ni Cristo. Kaya hindi ko alam kung sino yung tinutukoy nito na Iglesia ni Manalo. O, tuloy natin. Sige. Maliwanag po yan, ha? O, So, huwag ka nang humanap ng kakampi. Nangano ka pa eh. Binubula mo pa yung ibang mga kapatid dyan eh. Alam mo, ako Lokoy, walang maniniwala sa'yo. gusto ko lang po kayong bigyan ng update. Oh. No? Alam nyo, grabe. No? Talagang gusto po nilang patahimikin tayo. Oh. Gusto nila tayong takutin. Kagaya po ng ginawa nila doon po sa isang mangangaral na meron po siya nakausap iba't ibang mga reliyon. Alam nyo, hindi lang pala yung reliyon ni yung sa dating daan, yung nakaranas, kaya pala nag-abroad. Akala ko noon, kaya nag-abroad yun dahil tinatakasan niya yung kanya kaso. Oh. Pero hindi pala yun. Hindi pala yun ang pinaka-purpose noon. O, kita mo? O yan ang katunayan mga kababayan na ito pong si Epifanio Labrador ay chismoso. Kalalaking tao nito, chismoso. O. Ang binabanggit niya ay si Ili Soriano. Kaya daw po ito umalis ng bansa dahil daw tinatakot ng ANC. Bakit hindi mo i-research? Ito mga kababayan, kayo na po ang mag-research kung maniniwala kayo dito sa unggoy na ito. Makikita ninyo doon kung ano ang kaso po ni Ili Soriano. Kaya po siya umalis ng bansa. Oh my God. Tinakasan niya po dahil siya po ay may kasong rape. Kaya po siya umalis ng bansa mga kababayan. O pati itong ang ginagawa nitong si Epifanio Labrador mga kababayan, pati yung dating daan, idinadawit niya rito sa kanyang ginagawang pagbablog para lang kampiyan siya ng mga ADD. O, ito ang ginagawa ni Epifanio Labrador mga kababayan. Hindi na dapat yung pinag-uusapan kasi matagal ng panahon yan. Pero binubuklat niya para lang yung mga ADD members kampiyan siya. Ito po ang layunin ni Epifanio Labrador. Kaya sa mga ADD dyan, huwag po kayong maniniwala dito kay Epifanio Labrador. Kinakaladkad lang nito ang pangalan ni Ili Soriano. Tuloy natin. Kaya pala nag-abroad yun dahil gusto pala talagang patayin, no? At nakwento pa nga sa akin, ginamit pa ng Iglesia ni Manalo etong NBI. So grabe, kasi may mga aso daw sila diyan, may mga tuta, may mga mga doggy, no? Kaya malakas ang loob. So, pero naniniwala ako na marami sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga kabrad ko, mga kapatid ko, lalong-lalo na sa ating mga Aba, nagyabang pa. sa Eagles, no? Matagal ko pong tinago ito pero hindi po mo kailangan ipagyabang eh. Oh, Pero ako po- pero nagyayabang ka na. Hindi daw kailangan niya ipagyabang, nagyayabang na. O biro mo, member daw siya ng Eagles mga kababayan. Oh, nagbuhat na ng sariling bangko. O, tuloy natin. Eagles, no? So, ganun pa man. Oh. Salamat po at talagang ang dami, lalong-lalo na sa mga kapatiran sa Eagles, talagang daming tumawag, ang daming nagbigay ng kanilang suporta. So, iba pa nga nag-aalok na dito ka sa amin, dito ka na, kami na bahala sa iyo. So, marami. So, maliban doon, may mga Nako, nambola pa. Alam niyo po mga kababayan, magaling talagang mambola ito. Gusto niyang palbasin na maraming sumusuporta sa kanya. O, bakit ka nagtatago kung marami palang sumusuporta sa'yo? O, kita nyo na mga kababayan. O, dati ang suit niya, face mask lang. Ngayon nakasombrero na. Asahan niyo sa susunod na vlog nito, nakasalamin na yan para hindi na talaga makita yung kanyang pagmumuka. Pero kahit na nakatakip ang pagmumuka nito, matitris pa rin yung unggoy na ito kahit sanggubot ka magsuong. Ano? O sige, tulingan natin. trillion pa na talagang
nagpaabot po ng kanilang pasasalamat Oh. at talagang sabi nga nila Oh. dahil nga sa hinahinay yung loob nila, kaya nananalangin na lang sila na sana may isang taong tumayo. Wow! Parang pinapakita niya na talagang napakatapang niya, mga kababayan. Wow. Ibang klase rin kapal ng mukha nito, no? Ang kapal din ng pagmumukha nito. Ilipan Labradora. Ibang klase rin yung pagmumukha mo, kapal Yung pagmumukha nito, mga kababayan, kahit gamitan mo ng liha ito, hindi madadaan sa liha ito kung kukurin mo ng liha yung pagmumukha nito. Ang dapat dito sa pagmumukha nito, mga kababayan at mga mahal na kapatid, gamitan ito ng grinder. Yung ibabapping mo yung pagmumukha nito, binabapping yung pagmumukha nito para numipis. Sobrang kapal Ibabapping mo para numipis. Yun, sa construction po kasi ganun Pagka yung palitada, mga kababayan, medyo mayroong bumukol dahil makapal. Binabapping po yun. Ano po ginamukha nito? Dapat ito yung gamitin dito, ang grinder. Ibabapping mo yung pagmumukha ng unggoy na ito. Mga kabayan, ito kakapal kasi makapal na talaga ang pagmumukha nito Ikay tuloy. Pagpatuloy yung pagsisiwalat sa lahat ng mga kahayupan ng Iglesia ni Manalo. No, kasi biro nyo ngayon ko lang po lalong naintindihan na ito palang reliyon na to ay isang parang mafia talaga. Mafia. Kasi saka nakakita ng isang reliyon na may mga goals. Saka nakakita ng isang reliyon na mayroong mga private army. Saka nakakita ng isang tunay na reliyon na kumbaga halos lahat sa kanila o yung itong reliyon na to ay merong koneksyon sa lahat ng mga o gustong makikonek sa mga politiko. No? So ang dami po akong nalaman, marami po akong natuklasan. Anong nalaman mo? Po sa kahayupan. Kasi may mga po sa akin sabi pa nga sa akin, panoorin mo to, panoorin mo yan. Alam niyo yun, pinanood ko po yung mga issue ng Iglesia ni Manalo. Grabe. So, nanood ka pala ng mga issue, pero hindi mo in-counter-check kung ito ba ay totoo o isang paninira lang. Yan po, mga kababayan. Kung ito pong taong ito, mayroon pong itong matinong pag-iisip, lalo na't vlogger ka, bago ka maniwala sa isang balita, magka-counter-checking ka. Alamin mo kung ito bang balita na ito ay totoo o isa lamang fake news. Madali lang naman po hanapin yan, mga kababayan. I-search nyo po sa Google. Lalabas po doon. Ganun po, kung yung vlogger na ito, may isip ito, magre-research ka, hahanapin mo, alamin mo kung yung balita na ito ay may katotohanan ba o ito ba ay paninira lang. Ganyan dapat ang ginawa mo. Pero bakit hindi mo ginawa yan? Dahil agad mong pinaniwalaan ang isang kasinungalingan dahil pabor sa'yo. Ganyan ito si Epifanio Labrador. Tuloy natin ang kanyang kadramahan. Ang dami palang issue sa Iglesia ni Manalo. Kaya hindi mo talaga masasabi na Iglesia ni Cristo yun Kaya nga sabi ko, ang tinitira ko po dito ay Iglesia ni Manalo. Hindi po. Wag mo nang utuin yung ibang mga kanib. Wag ka nang magpakampi. Ito, mga kababayan, mga mahal na kapatid, wag po kayong magpapoto sa taong ito. Bakit? Mayroon pa bang ibang Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas o dito sa buong mundo na nakarehistro? Wala. Isa lang ang Iglesia ni Cristo na nakalatag ngayon sa Pilipinas, nakarehistro ito. At ito'y laganap sa buong mundo. Sige, tuloy. Iglesia ni Cristo. Kasi pag sinabi po kasi Iglesia ni Cristo, alam niyo po kung ano po ba ang makikita natin sa Iglesia ni Cristo. Unang-una, mababait po yung mga yan.
Oo. Hindi po yan sanay magsalita ng kung ano-ano, magbanta, at hindi ginagamit yung Naku, yan na po, naku. Aminado ka pala eh. Ito mga kabayan siya mismo aminado siya na Iglesia ni Cristo mababait. Hindi nagbabanta. Talagang hindi naman talaga nagbabanta ang Iglesia ni Cristo. Kumbaga sa nagpapaalaala lang. Hindi pagbabanta yung magkaiba yung nagbabanta at saka yung nagpapaalaala lang. O dahil sa ginagawa mo na yan na paninira, pinapaalalahanan ka lang. Oh my God. O, ganyan yun. Ito mga kababayan, yung banta ba at saka yung pagpapaalala, iisa lang ba yun? Magkaiba yan. Iba po yung nagbabanta. Doon po sa nagpapaalaala lang. O tuloy natin. ang kanilang impluensya para lamang sa sarili nilang kapakanan. At hindi nila itinutulak yung kanilang ang tunay na Iglesia ni Cristo, sabi nga sa akin ng isang nakausap ko, ang tunay na Iglesia ni Cristo, Brad, ay hindi sumasama sa politika. Dahil kung mababasa mo ang Biblia, minsan ay hindi sumama, hindi nakisali si Cristo sa usapin pang politika. Wow, Sabi, kala mo totoong may alam sa Biblia itong si Epifanio Labrador, mga kababayan. Oh, binubola pa kayo eh. Oh. Kala mo totoong may alam sa Biblia eh. Bakit? Nung panahon ba ni Kristo, nung nandito siya sa lupa mayroon na bang halalan? Mayroon bang eleksyon nung panahon ni Kristo? Oh. Kailan ba nagsimula yung sinasabi na sa iglesia na pinatutupad na kaisahan sa pagboto? Ayan po ay tinuro na ng mga apostol. Ang nangaralan niya, nagpatupad na, nagturo na ng kautusan na yan, yung mga apostol na kanyang tinagubilinan. Na pagdating sa pagboto, sa eleksyon kasi mga kababayan, yun ang sinasabing, kung dito sa mamamayan sa Pilipinas mga kababayan, bilang mamamayang Pilipino, yung pagboto, natural, makikilaw ka. No? So, doon lalo na buksan yung isip ko na wala akong mababasa sa Biblia na yung isang iglesia ay nakikisawsaw sa usapin pang politika. Hindi katulad ng iglesia ni Manalo. Nung panahon ba ng Panginoong Jesucristo, mga kababayan, mayroon bang eleksyon noon? Walang panahon ng eleksyon noon. Ang namumuno sa bayan, mga kababayan, inaano yan, kumbaga sa isinasalin. Walang butuhan na nangyayari dyan, isinasalin. Ito na lang mga kababayan, nung panahon po ng Israel, sino po ba ang unang naging hari? Unang naging hari ng Israel? Si Haring Saul. Ang sumunod sa kanya na naging hari si Haring David. Hindi po ba mga kababayan ito Nung panahon ni Haring David, sino ang pumalit na naging hari para maging hari ng Israel? Ayun ba ay pinagbutuan? Inililipat ng hari kung sino ang maging susunod na hari. Inililipat niya sa kanyang anak. Kaya nga ang kariyan, ang paghahari nung namatay ni si Haring David, inilipat niya ang paghahari kay Haring Solomon na kanyang anak. Hindi dinadaan sa halalan. Kabubuhan pala nitong si Epifanio Labrador. Kita nyo mga kababayan, dito nyo makikita na itong si Epifanio Labrador, sa laki ng ulo nito, ay wala palang laman ang ulo nito. Nung namatay si Haring Solomon, sino ang pumalit sa kanya? Hindi ba inilipat niya ito sa kanyang anak? Walang halalan yan inililipat niya ang pamamahala. Wala talaga ito si Epifanio Labrador. Kaya dito natin mapapatunayan mga kababayan, itong si Epifanio Labrador ay magaling lang gumawa ng kwento. Tuloy.
na talagang makikita nyo po, no? Kala mo kung sino na. No? At saka, Ano? nasa mayaman sila, may Oh. influensya sila. Oh. So, di ba? Oh. Wala tayong magagawa, talagang ganun. Pero, isa lang po may papangako ko. Kahit anong mangyari, hindi po ako titigil. O yan, ayan po ha. Narinig niyo po mga kababayan at mga mahal na kapatid. Hindi daw po siya titigil. Sa paninira sa INC. Sino kaya ang nasa likod ni Epifanio Labrador, mga kababayan? Yan ang ating tanong. Sino kaya ang nasa likod nito? Ano kaya? Isa kayang politiko na may galit sa INC? Kaya ito ay sinusulsulan? O nasa likod din nito ang mga itiniwalag sa INC na may mga kaso kaya itiniwalag. Ito yung pong sinasabi, ito pong mga fallen angels na gumagawa ng masama. Dahil nalaman ng pamamahala sa INC na gumagawa sila ng hindi maganda, kaya sila itiniwalag. Ngayon, maaring sila din ang nasa likod dito kay Epifanio Labrador para sirain at pabagsakin ang INC, mga kababayan. Pagtuloy natin. Ko po isusuko ang mga Pilipino na umaasa po sa akin. Hindi ko Wow! Kapal, ang kapal ng mukha. Umaasa daw ang mga Pilipino sa kanya. Ang kapal naman ng apog mo, Epifanio Labrador. Nagbuhat ng sariling bangko, ang taas ng tingin niya sa sarili niya. Para bang sa tingin niya, isa siyang bayani. Bayani nga ba itong may tuturing si Epifanio Labrador? Ang isang bayani, ang pagkakaalam ko, nakikipaglaban sa tama. Ang ipinaglalaban niya ay katotohanan, hindi kasinungalingan. Yan po mga kababayan. Yan ang may tuturing na bayani. Pansariling interes lang po ang layunin nitong si Epifanio Labrador. Dahil gusto niya lang pong sumikat sa social media at para kumita yung mga kanyang vlog sa YouTube. Yan po ang kanyang layunin, mga kababayan. Tuloy. suko ang mga kababayan natin na lagi pong nakasubaybay. Salamat po sa inyong pagsuporta, no? Salamat din po sa inyong mga panalangin dahil tulad nga ng sinabi ng ibang reliyon sa akin, alam niyo ba, ito sabi po ng ibang reliyon sa akin na nakausap ko, mag-ingat ka dyan. Kasi talagang may mga killer, may mga mamamatay tao talaga yan na nandiyan dyan na inaalagaan at talagang mga tao ng iglesia ni Manalo. Doon pa yan. Kasi kaya sila nagiging ma-impluwensya dahil nga sa ginagamitan nila ng dahas. Alam mo, natawa nga ako sabi sa akin alam mo ba kung bakit ganun ka ano yung mga yan? Gusto nilang yan, tingnan nyo ha, ganun kabalasubas ang iglesia ni Manalo. Ganun ka-demonyo, ganun ka-diablo ang iglesia ni Manalo. Ganyan. Kaya nga yung mga kasama ko, mga tao ko dito Di ba? Di ba, buddy? Tinagana daw ako? Tinagana ako? Totoo ba yun? Tinaga ako? Dali lang. Bakit parang ang galing magdrama, no? Kunwari may kinakausap siya, may tinatanong siya, wala naman sumasagot. Ano, kinakausap mo na yung sarili mo? Kinakausap na yung sarili mo. O tingnan nyo mga kababayan kung paano manloko itong si Epifanio Labrador. Tinatanong niya na sarili niya. Kunwari may kinakausap, wala. May narinig ba kayo sumasagot mga kababayan? Ang galing umarte nito Pampamasawal yung acting ni Epifanio Labrador Sige nga, tuloy. Tumatawa lang. Oh my God. Ikaw yung tumatawa Wala naman kaming narinig na tumatawa na tinatanong mo.
Ano mga kababayan? O hindi ba? Ginagago lang kayo nitong Epipanyo Labrador na to. O yung mga naka-subscribe dyan kay Epipanyo Labrador, mag-isip-isip na kayo dyan. Ginagago lang kayo nito ni Epipanyo Labrador. O tuloy. Di ba? Oh. So, ito mga kababayan ko, sa totoo lang alam ko na takot ngayon ang iglesia ni Manalo sa akin. Naku! Ayan ha. O narinig nyo po yan, mga mahal na kapatid. Takot na takot daw po ang Iglesia ni Cristo kay Epipanyo Labrador. Wow, ang lakas ng tama nito ano kaya tinitira nito? Epipanyo Labrador. Ano bang tinitira mo? Ang lakas ng tama nito. Grabe magbuhat ng bangko. Para bang tingin niya sa sarili niya talagang high profile. Isa ka lang fake na vloggers. Isa ka lang walang kwentang vloggers. Katatakutan ka. Ang kapal ng pagmumukha nito. Ang kapal, grabe, hindi na nahiya mga kababayan. Mga kapatid, hindi na nahiya. Grabe ang kapal ng hapog nitong ungas na ito. Sige, tuloy. Natatakot ang iglesia ni Manalo sa akin ngayon dahil may naglakas ng loob na. Kailangan siguro isiwalat ang lahat ng dapat isiwalat dito. Ano? Lang kasi naglalakas loob dahil nga pag ginawa mo yan, nakahanda yung mga bayarang mga mamamatay tao ni Ano yung sinisiwalat mo? na leader. Ito, marami daw sinisiwalat si Epipanyo Labrador mga kababayan. Dito, kung maniniwala kayo sa taong ito mga kababayan, yung kanyang pananalita, paulit-ulit na lang. Yung kanyang mga vlog. Isa pa, sa kanyang pagbablog, dapat magpakita siya ng pruweba. Magpakita siya ng ebidensya. Maglabas ka ng resibo. Madali lang gumawa ng chismis madali lang gumawa ng kwento mga kababayan. Ako na lang, ito, kunwari, gagawa ko ng kwento. Itong si Epipanyo Labrador. Pwede ko sabihin itong si Epipanyo Labrador, mga kababayan, supot po ito, hindi po ito tuli. Pwede ko sabihin yun. Pero hindi natin pwedeng ay pagkalandakan na itong si Epipanyo Labrador ay supot pa at hindi pa ito tuli. Kasi nga, wala tayong pruweba. Ganun yun, mga kababayan. Hindi natin pwedeng ipagkalandakan sa social media na itong si Epipanyo Labrador ay supot. Kasi wala tayong pruweba. Pero ito pong si Epipanyo Labrador, mga kababayan, kita nyo mga pinagsasabi niya. Kwento ng kwento. Pero wala naman siyang inalabas na pruweba. Ganun yun mga kababayan. Aywan ko lang kung maniniwala kayo dito. Kung tinatakot, alam ko mapera kayo, makapangyarihan kayo, marami kayong koneksyon. Pero mga putang ina ninyo, mga kiki ng ina ninyo, sa tingin ninyo, matatakot niyo sa Epipanyo Labrador? Pero isa lang sasabihin ko sa inyo maliban sa pera, na kung ano ang kaya ninyong gawin sa pamilya ko, sa akin, ako na nagsasabi sa inyo, mahirap mangagat ang Labrador. Wow, nagbanta pa Yan nyo yan mga kababayan. Dinig nyo Siya pa yung nagbabanta. Mahirap daw magagat ang Labrador. Yan po mga kababayan, hanggang sa muli. Kung hindi po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo. Huwag niyo pong kalimutan i-click ang ating notification bell para maging updated po kayo sa ating pong mga reaction video dito lang po sa Nerds TV 51. Mundo'y nagliwanag.